Bumalag naman ang palasyo sa mga hirit ni na dating Speaker Martin Romualdez at Vice President Sara Duterte. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang mga bagong pahayag dyan ng Malacanang? Ruth, alam mo, hindi naniniwala ang Malacanang na laglagan yung nangyari doon sa pagbibitiw ng mga mensahe ni dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng isang video message. Tungkol nga ito doon sa sinasabing korupsyon sa budget at iba pang anomalya. Ang sabi ng Malacanang dyan, hindi lang naman si Pangulong Marcos ang bahagi ng executive branch. Hindi saklaw ng Malacanang ang damdamin ni dating Speaker Romualdez. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Claire Castro matapos sabihin ni Romualdez sa kanyang video message na hindi siya papayag na maging fall guy sa isyu ng korupsyon. Sinabi pa ni Romualdez na mas lohikal sabihin na command responsibility ng sangay ng ehekutibo ang national budget at hindi ng Kongreso. Sagot dito ni Yuse Castro, kaya nga mismong si PBBM ang nag-utos na imbestigahan ang mga anomalya sa flood control project dahil ayaw niya ng cover-up at gusto niyang panagutin kung sino man ang may sala. Ito rin daw mismo ang dahilan kung bakit binuo noon ang Independent Commission on Infrastructure o ICI. Hindi naman masagot ni Yuse Castro kung kamusta na ang relasyon ng Pangulo sa pinsan na si Romualdez. Pero mula raw nang italaga siya bilang Palace Press Officer ay hindi niya pa nakitang mag-usap ang dalawa. Naritong bahagi ng pahayag ni Yuse Castro. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yon. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up. Bumuelta naman ang Malacanang sa pasaring ni Vice President Sara Duterte tungkol sa hiniling niyang travel authority para muling makapunta sa iba't ibang bansa sa Europa. Nagpasalamat kasi si VP Sara sa Office of the President sa umano'y last minute na pag-issue sa kanyang travel authority. Pero hindi na raw niya itutuloy ang kanyang planong biyahe dahil hindi siya makasiguro kung papayagan ba siyang umalis o hindi. Asahan na raw na magre-request siya ulit pero sana raw ay aksyon na naman ito sa lalong madaling panahon at hindi aprubahan ilang oras lamang bago ang target niyang biyahe. Hiling din ni VP Sara na tiyakin na manatiling confidential ang mga sensitibong dokumento ukol sa kanya dahil sa seguridad. Pero sagot sa kanya ng Malacanang, kahit kailan, hindi naman ni-reject ang request niyang bakasyon o personal trip kahit pa i-check ang record. Kadalasan daw ay isang araw bago ang nakatakdang biyahe ibinibigay sa kanya ang travel authority. Pagdating sa confidentiality, may mga bagay daw na kahit gusto niyang itago ay hindi maitatago dahil isa siyang public servant. Hirit pa ni Yuse Castro, dapat bang mag-world tour ang isang vice-presidente sa gitna ng krisis sa Middle East at bilyones na issue? Naritong pahayag ng Malacanang. We usually expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Ruth, tungkol naman doon sa kautusan ng Korte Suprema kung saan ay pinagsusumite ng komento si Pangulong Bongbong Marcos at si Executive Secretary Ralph Recto patungkol nga doon sa petisyon na kailangang sumailalim sa medical test at hair follicle drug test itong si PBBM at isa publiko ito. Ang sabi ng Malacanang ay tutugon naman sila. Susunod naman daw sila sa hinihinging komento ng Supreme Court. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.